Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula October 6 to 12, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Ito sana gagamitin ko eh. Kaya lang lumabas na to. Anong kaya to? Itong bida malamang, may tao tayo. Pero double 2, no? 2, 8. Kaya yun. So, anong bida natin? Lalaki. So, yung lalaki dito, pwedeng single dad. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, again, lalaki, pwedeng single dad. Walang stable job. Pwedeng kasal. O, kung dito kasal, separated, pero kasal pa rin siya. So, kasal o separated, pero kasal pa rin siya kasi hindi pa rin annulled. Pwedeng ganon. Walang stable job. Hindi mayaman. Ayun. Ayun na lang. So, ang dating kasi, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, possible ang infidelity. At ang isa dyan sa babae niya, o regardless kung anong klaseng gender ang meron sa lalaking to, kasi maraming gender. Yung partner na lang niya, okay? Di ba dalawa? Alin man dyan sa partner na yan, mukhang nasa abroad yung isa o malayo sa kanila. Ngayon, sabihin natin single dad nga siya, halimbawa lang. O single na lalaki. Hindi. Single dad to. Dad na siya talaga. Hindi siya yung single na lalaking walang anak. Single pero dad. Parang wala siyang interest. Case to case basis kasi eh. Either mapapasok siya sa third party o nangyayari na talaga to. Nasa third party na. O single pa rin siya. So kung single pa rin siya, parang wala siyang interest sa ngayon sa commitment o makahanap ng seryosong relasyon. O sabihin natin magpo-flirt lang siya, ganyan. Pero hindi siya to the point na naghahanap ng stable partner, long-term partner. Parang gusto lang niya ay friends with benefits. O nakikipag-flirt lang siya hanggang sa mahanap niya yung gusto niya. Ganon. Sabihin natin may small business tong lalaki. May partner siya.
Ewan ko, for some reason, magkakagulo silang dalawa ng business partner niya. So, therefore, mababago yung business partner niya. Either siya yung lalayo, aalis sa business partnership, o papalitan niya yung partner niya. Pero sabihin naman natin kung ang case halimbawa, ito yung person nyo mismo, itong lalaki. Tapos wala kayong communication. Asahan na wala pa rin communication sa Diyos eh. Ayaw niya umaksyon eh. Pero kung kayo mismo yung lalaki, tapos may someone na parang nakasamaan nyo ng loob, ayaw nyo naman din mag-effort, mag-communicate, dahil dalawa yung two. Pero kung isa lang yung two, siguro mag-e-effort naman. Kaya lang di agad-agad. Pero dalawa yung two, di matindi yung confusion dito o doubt sa topic ng communication. So ganun. Yung lalaki, whether kayo mismo to, ito person, ayaw nyo, may ayaw kayong kausapin eh. Ayaw nyo umaksyon, ayaw nyo makipag-communicate. Ganun. Ibang senaryo. Commerce. Litigation na yun. Ano to, parang lawsuit, business lawsuit. Oh, kaya yun. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. So, kung di pa nangyayari, edi siguro pay attention sa documents o sa mga contracts, deals, para hindi magka-problema. Pag-isipan maigi bago pumasok sa kontrata. Ano kaya ito? Litigation. O baka po, pipirma yung iba sa inyo ng contract. Legal document ba? Tungkol sa business. So, again, case-to-case basis. Depende sa kung anong sitwasyon ng iba sa inyo. Pero, ang sure dito, problem to, litigation eh. Parang nilitis. So, pwede rin naman mapag-uusapan ang problema sa business. Kung meron man yung iba sa inyo. Parang hearing. May hearing na maaaring mangyari. So, kung company to, ganun, di ba? Maraming empleyado. So, kailangan ng rules. Kasi ganun eh, pag may problema, yung empleyado at boss, o empleyado sa empleyado, o boss sa boss, may tinatawag na hearing. Yung pupunta sila sa conference room, tapos parang closed door meeting. Tapos doon nga pag-uusapan ang mga dapat pag-usapan. Pwedeng ganon. Ang na-imagine ko dito, empleyado at HR. May pupunta sa HR o human resource personnel. Ano ba? O baka literal na pupunta sa police, magpa-file ng case. So either may magpa-file ng case sa police,
o sa barangay hall o magpa-file yung empleyado ng case sa HR, Human Resource Management. Anyways, pumunta na tayo dito. Ano bang masasabi nito? Ay, dalawa na pala. Protection Purity. Ano yun? Anything na may kinalaman sa purity, innocence, ay protektado. So, sabihin natin, kung magkadikit to sa kato. Halimbawa, pinagtatanggol nyo ang sarili nyo dahil wala namang kayong kinalaman sa accusation. Halimbawa lang, inosente kayo. Pure ang heart nyo o intention. Mukhang papanig sa inyo ang kapalaran o ang judge o someone in authority. Protektado kayo dito. Kung alam nyo sa sarili nyo, di ba, inosente kayo. O sabihin natin, alam nyo sa sarili nyo na tama kayo. Ready? Ayan. Protektado kayo ng batas. Yun lang naisip ko dito eh. Kaya dinikit ko na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.